Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Isa po itong prediction kung saan ang sabi po rito ay Matrix Port predicts Bitcoin to dip to $36,739. But there's a catch. Kaya yan, naglabas daw po ng isang prediction itong si Matrix Port para dito kay Bitcoin, kung saan ay ayon po sa kanilang naging analysis ay babagsak pa daw po si Bitcoin hanggang sa mababang presyo na $36,739. Ayan. According to a new Matrix Support Research report, Bitcoin could dip to the support level of $36,739, but its price would rebound if overall liquidity and the macroeconomics environment remain supportive. Kaya yan, isa pong support ito, ang 36,739. Isa po itong support line. Yan, at ayon po rito ay ayon po sa naging research report ng Matrix ay ayan nga, pwedeng bumagsak sa presyong ito si Bitcoin. Ngunit posible pong dito siya tumalbog or dito po siya makaka-recover. Yan, basta magkakaroon po ng overall liquidity at magiging maganda yung kanyang macroeconomic environment. Kaya ayan, Bitcoin has endured a tough week, plunging below $40,000 for the first time since December. Things recently became worse for the top asset as it plummeted to around $38,680 on January 23, 2024. Kaya yan po yung naranasan ni Bitcoin. Ayan, itong mga nakalipas na linggo, sapagkat mula po sa kanyang presyo na $40,000 ay bumagsak po ito. Kaya ayan, ito po ay bumagsak sa mababang presyo na $38,680 at nangyari po yan nitong nakalipas na January 23, 2024. However, Bitcoin has rebounded ever since, surging above the $40,000 mark at the press time the world's largest cryptocurrency was changing hands at $40,070, up by 0.3% over the past 24 hours. Bitcoin's recent rally above $40,000 has reignited investor confidence in the top asset. Kaya yan, nakapag-rebound na po itong si Bitcoin at nakabalik po siya dito sa ibabaw ng $40,000 na presyo. At nung nailabas po ang balita na ito, ay yung kasalukuyang presyo ni Bitcoin ay naglalaro po ito sa $40,070. Umangat po siya ng 0.3% nitong nakalipas na 24 oras. Kaya ayan, yung pag-angat po ni Bitcoin dito sa ibabaw ng $40,000 ay nagdulot po ito ng muling confidence sa mga investor, or nagkaroon po ulit sila ng mas malakas na pagtitiwala kay Bitcoin. Yan, Bitcoin to dip to 36,739 and a rebound. However, despite the recovery, Matrix Port Research predicted today that Bitcoin could plunge further to the support level of $36,739. Yan, maski naka-recover po ang si Bitcoin sa ibabaw ng $40,000 na presyo, ay naglabas po ng isang research research prediction itong si Matrix Port ngayon kay Bitcoin, kung saan ay ayon po sa kanilang prediction na ito ay magpapatuloy lamang po sa pagbagsak si Bitcoin hanggang sa support level nito na nasa $36,739. Like the recent price action of BTC, Matrix Port also forecasted that Bitcoin could rebound from this support level as long as the overall macroeconomics and liquidity remains supportive. Kaya yan na rin po yung kanina na ayon po kay Matrix Port ay si Bitcoin ay posible po siyang magkaroon ng rebound dito, or dito po siya talaga magkakaroon ng recovery or correction sa $36,739 na ito. Ayan, ngunit ayan, mangyayari lamang yan basta patuloy lamang daw po
na magkakaroon ito ng magandang macroeconomics at liquidity. Yan, mananatiling supportive yung kanyang liquidity. The latest Metrics Sport report was revealed today in an expose by prominent crypto journalist Colin Wu. Yan ang naglabas po sa prediction na ito ni Matrix Sport ay isang kilalang crypto journalist na si Colin Wu. Yan po yung actual na tweet niya rito. Wu Blockchain. A January 26 Matrix Sport research report predicted that Bitcoin will fall to the support level of $36,739, and the price will rebound from this support level as the overall liquidity and macro environments remain supportive. Rationale behind BTC upcoming dip. Commenting on the rationale behind the upcoming dip, the pro-crypto journalist said TradFi's interest in the recently approved Bitcoin spot ETF has not been as strong as expected. Additionally, he mentioned that the upcoming dip could stem from Grayscale Bitcoin Trust investors continuously making a profit. Grayscale was among the asset managers approved to launch spot Bitcoin ETF in the US. Kaya yan po yung ilang mga posibleng dahilan kung bakit patuloy na bumabagsak or kung bakit babagsak daw ang market price ni Bitcoin sa next support line na 36,739. Yan, unang-una ay yung tinatawag po nilang TradFi's interest. Yan ay hindi po ito or yung approval ng spot Bitcoin ETF ay hindi po ito gaanong nagdulot ng interest na di tulad po ng inaasahan ng lahat. At syempre yung sunod dito ay yung ito naman yung mga investors ng Grayscale or GBTC, kung saan ay tuloy-tuloy po silang nagtitake profit. Kaya yan, following the approval, Grayscale has been moving huge amounts of Bitcoin to Coinbase Prime, the custodian platform of San Francisco-based exchange Coinbase. Na-content na rin po natin ito sa isang nakalipas na video, yung tungkol dito kay Grayscale, yung kanilang malaking amount na Bitcoin kung saan ay inililipat po nila ito sa Coinbase. Yan, sa kanilang Coinbase Prime. Kasi si Grayscale ay gamit po nilang custodian ay si Coinbase. Yan, pero ayon po sa mga eksperto ay mukhang wala naman pong sinyales na si Grayscale ay kanilang ibabagsak yung kanilang malaking amount na Bitcoin dito kay Coinbase. Parang inilagay lamang po nila or inilipat po nila dito sa kay Coinbase for safekeeping. Yesterday, Grayscale deposited another 9,434 BTC to the custodian platform, bringing its total deposit since the ETF approval to 103,134 BTC. At nagkakalaga po yan ng $4.23 billion. Ayan na naman. Nag-deposit na naman ang Grayscale sa kanilang Coinbase Prime or kanilang piniling custodian platform na si Coinbase. Ayan, naglagay na naman po sila ng 9,434 na Bitcoin. Kaya umaabot na po yung kanilang hawak na Bitcoin sa 103,134 na BTC. Ayan, nahuli po ito ni Look On Chain. Yung kanilang sinagawang pag-transfer dito. Ayan, pag-transfer ni Grayscale ng kanilang Bitcoin papunta sa kanilang Coinbase Prime. Yan yung kanilang screenshot. Grayscale's BTC movement to Coinbase has sparked mixed reactions into the crypto community. Some crypto enthusiasts see the outflow as Grayscale dumping its BTC holding. Apparently, Grayscale has sent the BTC from its trust for safekeeping. Matrix Port previous predictions. Meanwhile, Matrix Port's recent prediction about Bitcoin comes weeks after it predicted that BTC would surge to $50,000. According to the analysis, the approval of Bitcoin spot ETF will be the significant factor that will drive BTC to the $50,000 price level. Kaya yan po yung nakaraang prediction ni Matrix Port dito kay Bitcoin.
Yan, meron po siyang inilabas na prediction na si Bitcoin ay sasabog daw po papunta sa presyong $50,000. At yung magiging driving force nito or magdudulot nito ay yung approval ng spot Bitcoin ETF. Despite the SEC's approving multiple Bitcoin ETFs on January 10, BTC is still changing hands at $40,000, with Matrix Sport predicting that the top asset class could plunge to $36,739 before rebounding. Kaya ayan po. Ngayon at nagkaroon na po ng approval ang labing isa na mga spot Bitcoin ETF noong January 10. Ayan, si BTC po ay naglalaro pa rin sa presyong nasa ibabaw po ng $40,000. Pero ayon po sa prediction pa rin ni Matrix Sport ay tuloy pa rin yung kanyang prediction na ayan $50,000, pero sa ngayon ay magkakaroon muna siya ng rebound or correction dito sa mababang presyo na $36,739. Kaya yan pong muli ang naging inilabas na bagong report or prediction mula kay Matrix Sport tungkol dito kay Bitcoin. Pansamantalang babagsak daw po muna ito sa mababang presyo na $36,739 at posibleng dito po siya magkaroon ng rebound or correction basta magpapatuloy yung liquidity at saka macroeconomics nito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.